Wow ha, simot na simot, kinulang pa ito ha, nagagawan pa yung mga anak-kiss ko dito. Alam niyo naman siguro na busy talaga akong tao sa araw-araw, marami po tayong binibake na tinapay, pero pinagbigyan ko po yung request ng aking mga anak-kiss. Kasi sa sobrang init ngayon ng ating panahon ay nagiinit din yung kanilang mga ulo. At hindi ko akalain na yung imbento ko na ito ay ang sarap pala nito. Kaya simulan na po natin. So dito ay kailangan po natin ng 4 cups ng ating tubig. Yung ating tubig na ito ay galing lang po ito sa ating gripo. Sana ay masubukan po ninyo itong mga palangga ha, dahil ang sarap nito at pwede din natin itong pangnegosyo. At maglagay po tayo ng 1 pack na unflavored gelatin. Ilagay lang po natin dito sa ating tubig at tunawin. Hindi ko namalayan mga palangga, hindi pala na-on yung camera sa paglagay po natin ng ating gelatin. Paborito talaga ng mga anak ko yung chocolate flavor. Kaya maglagay po ako dito ng 1/3 cup ng ating cocoa powder. At dagdagan ko pa ng 1/4 cup ng chocolate condensed milk. At gustong-gusto talaga nila na lasang-lasang chocolate talaga. At hilig talaga ito sila sa coffee. Kaya naglagay po ako dito ng 1 teaspoon ng ating Nescafe. Kung wala kayong cocoa powder mga palangga, pwede rin talaga ninyo ditong i-substitute yung ating Milo powder. At lagyan nyo din ng 1 teaspoon ng ating Nescafe. At kung wala naman kayong chocolate condensed milk, ay pwede talaga kayong gumamit dito ng plain lang na condensed like Dorin. Yung wala na lang flavor na condensed. Pwede din ho yan. Pagkatapos nito, ay lutuin lang po natin ito. Ayan po, malakas na apoy po yung kailangan natin dito para madali pong kumulo. At nang kumulo na siya, ay 1 minute lang po sa paghalo, ay tama na po ito. I-turn off na po natin yung apoy ng ating kalan. At pagkatapos, ay ilipat na po natin ito sa hindi lang makapal na paglalagyan. Medyo manipis lang para madali lang pong lumamig. At habang nagpalamig po tayo ng ating gulaman or ating gelatin, ay magluto na po tayo ng ating sago. So dito meron po tayong 3 cups ng ating tubig at 1/2 cup ng ating white sago. Pwede din tayo ditong gumamit ng may mga kulay na sago. Itong gamit ko ngayon ay puro puti lang po na sago. Tatakpan lang po natin ito at lutuin po natin sa loob ng 15 minutos. At pagkalipas ng 15 minutes ay ito na po yung ating sago. Takpan lang muna natin yung ating sago ng mga 10 minutes. At pagkalipas ng 10 minutos ay salain na po natin yung ating sago. Kuhanin na po natin yung tubig. At ibabad ko lang muna ito sa tubig habang naghihiwa po ako ng aking gelatin kasi madali lang lumamig yung ating gelatin or yung ating gulaman. At nang lumamig na yung aking gelatin, ay gagayatin ko lang po, gamit lang po yung ating buko scraper para may kaunting design din. At nasubukan ko na din dito gumawa mga palangga na milk flavor lang po tayo na yung ating unflavored na gelatin ay nilagyan ko lang po ng condensed milk. At saka yung powdered milk, bali yung flavor po natin ay milk flavor lang po. Ang sarap din mga palangga, try nyo din po yon. At pwede naman tayong gumamit ng iba't ibang flavor ng ating gulaman kung ayaw po ninyo ng chocolate flavor. At dito, i-add na po natin yung ating sago. Drain lang po natin yung tubig na nilagay po natin. At mag-add po tayo dito ng 340 grams ng ating white kaong. Pwede din tayo ditong gumamit ng nata de coco. Kung ayaw nyo naman mga palangga, pwede na lang na-skip nyo na lang po ito. At syempre, hindi po natin ito titipirin sa mga sangkap. Maglagay po tayo dito ng 250 ml ng ating all-purpose cream at 1 cup ng ating condensed milk. At dagdagan pa natin ito ng 1 cup ng ating creme densada. Ito mga palangga ay pwede natin itong pang negosyo. At syempre, para labas na labas talaga ang sarap nito at para swak na swak ngayon sa ating panahon na sobrang init po talaga. Ilagay natin ito sa ating pinaka-freezer. Ilagay ko lang po ito sa mga maliit na container para po madali po itong lumamig. Ang tamis nito mga palangga ay tamang-tama lang po talaga ha. Hindi masyadong matamis at hindi din masyadong matabang. Kumbaga yung lasa nito ay hindi talaga nakakaumay. Ayan, ang lumamig na ay lagyan lang po natin ng toppings kung ano pong gusto po natin. Pwede din natin itong lagyan sa ibabaw or yung leche flan kung meron po kayo, pwede natin itong lagyan. Ayan ang mga palangga, sa sobrang init ngayon ng ating panahon ay swabing-swabe po ito. Talagang mapapaisip po talaga tayo kung ano po yung dapat natin kainin na malamig. Huwag mong palalampasin ang recipe na ito kasi pwede po itong pangbenta. Hanggang dito lang mga palangga, maraming salamat at bye-bye!